Hey guys! Welcome to Crush Cantaros Vlog. Ito na nga, kumukha ko ng, ano to? ng, ano to? Pang maglinis, basta, sagad. Ay, oo pala, walis. Walis, tambo. Magandang araw mga kagrasya. Ako nga pala si Grasya, isang OFW sa Pilipinas. Oo, tama ang rinig nyo, hindi ako abroad, pero feeling ko foreigner ako sa sarili kong buhay. Graduate ako ng accountancy, may diploma, may toga picture, may nanay na umiyak sa graduation, pero ngayon naglilinis ako ng bahay ng iba. Heto po ito. Hindi po ito teleserye, ito po ay reality series. Noong college ako, pangarap ko maging CPA. Ang hawak ko, sana calculator, hindi walis. Ang binabalanse ko, sana assets and liabilities. Pero ngayon, balanse ng timba at tabo. Pero tika, hindi naman ako nagrireklamo ha, kasi OFW ako. Overqualified Filipino waliser. May mga nagsasabi, sayang pinag-aralan mo. Sinasagot ko na lang, hindi po sayang, ginagamit ko pa rin ang accounting. Example, assets, walis, map, floor wax. Liabilities, sakit ng likod, pride, expectations ng mga kamag-anak at mga uncle-aunties. Owner's equity, pagod, pero may konting self-respect pa. Minsan may nagtatanong, accountancy graduate ka, bakit ka nandyan? Sabi ko, sir, diversified portfolio po ako. May experience ako sa numbers at sa sahig. Kung may audit man sa buhay ko, sure ako may material misstatement ang mga pangarap ko. Pero alam nyo, may natutunan din ako. Hindi lahat ng may diploma, nasa opisina. Hindi lahat ng may suit, successful. At hindi porket naglilinis ka ng bahay ng iba, madumi na ang pangarap mo. Malinis lang ang sahig, pero malaki pa rin ang pangarap mo. Kaya sa lahat ng katulad kong graduate pero tambay, may degree pero walang title, may pangarap pero delayed. Relax lang, hindi ka nag-iisa. Marami tayong OFW sa Pilipinas, hindi tayo lost. Nasa general cleaning lang tayo ng buhay. May napansin ako habang naglilinis ako ng bahay ng iba. Mas malinis ang sahig nila kaysa career path ko. Yung sahig, after isang oras, okay na. Yung buhay ko, ilang taon na, ongoing cleaning pa rin. Minsan iniisip ko, baka hindi ako naligaw. Baka na-delay lang ang loading. Mahina lang ang internet ng tadhana ko. Kasi may mga tao na pagkapindot ng apply, congratulations agad. Ako, thank you for your interest. Paulit-ulit. Parang broken record ng pag-asa. Accountancy graduate ako kaya sanay ako sa audit. Kaya ino-audit ko rin ang sarili ko minsan. Effort, meron. Sipag, meron. Dasal, sobra-sobra pa nga. But opportunity, back order. May mga araw na masaya akong maglinis hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Kasi kapag hindi ako gumalaw, walang gagalaw para sa akin. Adulting pala to. Hindi yung aesthetic sa Instagram, yung totoo. Yung may pawis at tahimik na luha sa banyo. May times na may mag-comment, basta marangal ang trabaho. Tama naman, pero pwede bang aminin din natin na nakakapagod maging matatag araw-araw? Hindi lahat ng malakas gustong maging malakas palagi. OFW ako sa sariling bayan, wala akong foreign language skill, pero fluent ako sa kaya pa, okay lang, next time na lang. 3 salitang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, may kaibigan akong nagsabi, malay mo, training ground lang yan. Sabi ko, sana may certificate after. Para naman may mailagay ako sa resume, household maintenance specialist 2019 to 2026 skills, walis map, emotional resilience. Ang totoo, hindi ako takot magsimula ulit. Ang kinakatakot ko lang, baka walang magsimula para sa akin. Pero kahit ganun, gumigising pa rin ako araw-araw kasi ang taong may pangarap kahit pagod, bumabangon. Hindi ko alam kung kailan ko masasabi, ito na yon. Pero alam ko, hindi ko kahahayaang dito magtapos ang kwento ko. Hindi ako side character sa sarili kong buhay. Kung sakaling marinig din ng future self ko, gusto kong sabihin sa'yo, salamat sa hindi pagsuko kahit walang nanonood kasi minsan ang pinakamalakas na laban ay yung walang audience. Sa ngayon, OFW pa rin sa Pinas pero balang araw, pag tinanong nila kung paano ako nagsimula, ngingiti lang ako at sasabihin, sa sahig, doon ko natutunan ang tibay. Alam mo yung trabaho ko, wala siyang ID, wala siyang company email, wala siyang team building, pero may bigat. Bigat sa likod, bigat sa tuhod, bigat sa dibdib. Lalo na pag may nagtanong, anong ginagawa mo ngayon? Dati proud akong sumagot, accountancy graduate po. Ngayon nag-iisip muna ako bago magsalita. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil nakakapagod mag-explain. Kasi kahit anong ayos ng paliwanag mo, may mga taong isang tingin pa lang may verdict na.
Minsan iniisip ko, baka ganito talaga ang adult life. Hindi lahat may spotlight. Hindi lahat may applause. Yung iba background music lang, pero tuloy pa rin ang kanta. Habang naglilinis ako ng kusina, naiisip ko yung sarili ko noon. Yung ako na may notebook na puno ng pangarap. Yung ako na sure sa sarili. Yung ako na akala ko pag graduate ka na, dire-diretso ng buhay. Hindi pala. Parang sahig lang din. Kahit kakalinis mo lang, may dudumi ulit. May mga araw na napapangiti ako kahit walang dahilan. Siguro dahil nasanay na lang akong humanap ng liwanag sa maliit na bagay. Mainit na kape, tahimik na umaga, sahod na sakto pero sapat para magpatuloy. OFW ako sa Pinas, wala akong travel vlog, wala akong airport photo, pero may journey pa rin ako, hindi nga lang Instagrammable. May mga gabi na naisip ko kung may rewind lang sana. Pero kung iisipin mo, kung nag-rewind man ang buhay, baka bumalik lang din ako dito. Kasi may mga bagay na kailangan mong pagdaanan kahit ayaw mo para maging ikaw. Accountancy graduate ako, kaya alam ko ang salitang adjustment. At araw-araw, nag-a-adjust ako sa expectation, sa pangarap, sa realidad. Hindi para sumuko, kundi para mag-survive. May mga tao na sinasabing magtiwala ka lang. Madaling sabihin, pero ang tiwala, parang sahod. Mas madaling paniwalaan pag may dumadating. Pero kahit ganun, pinipilit ko pa rin. Kasi wala naman akong ibang choice kundi umasa. May mga pagkakataon na gusto kong magalit sa sistema, sa timing, sa sarili ko. Pero sa huli, pagod lang pala ako, hindi galit. OFW ako sa Pinas, hindi ako special, hindi ako bida, pero totoo ako. At minsan, sapat na yun. Alam mo kung ano ang mahirap? Yung alam mong kaya mo pa, pero wala pang nang bibigay ng chance. Yung alam mong hindi ito ang ending, pero ito muna ang eksena. Yung alam mong may mas malaki kang maiaabot, pero sa ngayon, sahig muna. Pero kahit ganito, may maliit na apoy pa rin sa loob ko. Hindi siya malaking apoy na kita ng lahat. Hindi siya dramatic, parang kandila lang. Tahimik, pero sapat para hindi ako tuluyang malunod sa dilim. May mga umaga na iniisip ko, kung hindi man ako yumaman, sana maging payapa ako. Kasi hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa sahod, yung iba nasusukat sa tatag. Kung sakaling may makabasa or makarinig nito sa pareho ng sitwasyon ko, gusto kong sabihin hindi ka nag-iisa, hindi ka mahina, hindi ka sayang, may kwento ka, kahit hindi pa tapos. OFW pa rin ako sa Pinas, pero araw-araw, ibang hakbang palapit sa version ng sarili ko na hindi na kailangang magpaliwanag. At balang araw, kapag may nagtanong ulit, anong ginagawa mo ngayon? Ngingitian ko na lang at sasabihin, marami at malayo na. Sa ngayon, ituloy lang, magulis, maglinis, magpahinga kung kailangan. Hindi ka tinatamad, napapagod ka lang. At okay lang yon. Sa ngayon, magwawalis muna ako, maglilinis muna ako ng bahay ng iba, pero darating ang araw, ako naman ang maglilinis ng pangalan ko, hindi sa chismis, kundi sa tagumpay. Salamat sa pakikinig at sa pagbabasa. Kung umabot ka dito, ibig sabihin pareho tayong pagod pero lumalaban. Hanggang sa susunod na hugot, OFW pa rin sa Pinas pero hindi habang buhay. Gracia Gandara, bye-bye!